This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga negosyanteng Capricorn? Let's see kung anong energy ng ating Capricorn. Collective energy ng ating mga Capricorn, please. Collective energy ng ating mga Capricorn. Kabuhayan, kaperahan, negosyo, trabaho, career, love life, kaibigan, mga taong nakapaligid sa'yo. Guidance and good news. Guidance and good news. Guidance and good news. December bonus, please. Alright, let's see kung ano meron para sa ating mga Capricorn. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yan. Mag-ingat sa scammers. Capricorn! Alright, the star card. Maraming pangarap, maraming gustong gawin, maraming gustong makuha in terms of pangarap. Are you dealing with an Aquarian? Let's see, Capricorn. Nagkaroon dito ng offer of love, but it feels like, sabi mo, you wanna take a leap of faith sa iyong mga pangarap, pero hinihintay mo pa yung talagang malaking blessing, okay? And you feel na aside from career or negosyo na meron ka right now, meron ka pang hinihintay na mas magandang offer na alam mong mas maganda ang kitaan dito, okay? If this is about a love connection, meron kang isang taong gustong-gusto and you want a new cycle with this person, okay? Nagmamanifest ng financial stability. May gusto pa rin balikan? Sino to? Naging ex mo to for a reason. Bakit hindi pa rin over? There's a feminine energy in this connection na nagfo-focus sa kanyang kaperahan, kabuhayan, para sa pamilya, kung may anak, para sa mga bata. Okay? Marami daw gastos para sa mga bata, maraming responsibilities, kaya kailangang unahin ang mga kaperahan. Meron ding isang situation, love connection sa buhay mo na nagdala ng happiness, but sabi mo, natatanggap mo naman sa puso mo na may mga sitwasyon na temporary lang, mga taong dadaan lang sa buhay mo. Okay? Nagkaroon ka ng overthinking, introspection recently, may gusto kang kausapin pero sabi mo, wait lang, wag muna. Okay? And because of that, you're trying to stop yourself from communicating. You are stalking this person. Tinitignan mo yung social media niya, anong ginagawa niya, may bago na ba siya, masaya ba siya. Kung ano yung nakikita mo, hindi mo nagugustuhan because sabi ng puso mo, ideally, sana kayo pa rin. Sana okay pa rin kayo. Okay? May emotional attachment pa rin sa inyong dalawa, iniisip nyo pa rin ang isa't isa, or may nagtatali, no? Tulad nun kanina, it could be kasal, nagsasama, or may bata. Okay? Hindi pa totally over yung connection na to. But I feel marami ng masakit na nangyari because of too much backstabbing energy, deceitful energy, lies, and betrayal. Okie-dokie. Let's see ako na meron para sa ating mga Capricorn. If you're manifesting abundance and happiness, Brazilian Citrine. Okay? If you're manifesting mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Harmony to heal your heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Protection crystal and to show away bad energies, the protection crystal, Madagascar black tourmaline. Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by enlightened guides. So, Capricorn, the reason for the reading is napagod ka nang ipaglaban ang mga sitwasyon. Could this be like career, manifestation, or love? Dumating ka sa point na gusto mo munang magpahinga, mag-isip, mag-recalibrate kung nasa tamang direksyon ka, tama ba yung ginagawa mo, nagbubunga ba, o kailangan mo nang mag-U-turn, o kailangan mo lang kumanan kumaliwa. Okay? I feel kinailangan mo lang ng pahinga, and after that, sabi mo, ilaban pa rin kung ano yung mga pangarap. Nagkaroon naman ng victory, nahanap mo ang tamang daan. Nagkaroon ng harvest time, magandang bunga ang iyong mga paghihirap. Okay? Recent past, nahaharap ang ating mga Capricorn sa malaking transformation sa iyong buhay. Okay?
na tong malaking transformation. Most of the time, ito yung chapter ng buhay mo na merong mga old patterns, habits, way of thinking, old connections, old situations sa buhay mo na dapat mo nang bitiwan kasi hindi mo sila pwedeng isama sa bagong chapter ng buhay mo. May iwanan ka, yung mga kaibigan mo na dati mahilig uminom or what, ngayon baka maging focus ka na sa negosyo or your spiritual practice na hindi na pwede yung ganong klaseng lifestyle. Meron kang dating patterns before na live in la vida loca, na this time, naghahanap ka na ng something na maseryoso. Okay? Meron kang isasara at bubuksan na bagong chapter ng buhay mo na maraming tao at sitwasyon, the way you think, the way you speak, the way you do things, kailangan mong iwanan in the past, kailangan ng bagong version ng ating mga Capricorn. Okay? Kailangan ng maturity, kailangan ng commitment para kung ano man itong minamanifest mo at kung ano yung ibibigay ni God na magandang chapter para sa'yo, naka-aligned yung readiness mo and maturity mo. Okay? Meron kang pinipipray, sabi mo, Lord, tama ba talagang iwanan na to? Completely over na ba? Marami ka na ring doubts. Meron ka rin mga bagong gustong simulan pagdating sa career, negosyo, na nag-hold ba ka na? Tinatanong mo kay God, tamang panahon na ba to? Gusto mong mag-move forward, mag-travel, but I don't know, ang dami mong alinlangan sa mga bagay na kailangan mong simulan, gawin, ayusin, travel, magpahinga, Kung may enough time, kung may budget, go for it. Pahinga, bakasyon, go for it. Lagi na lang ikaw, teka, paano yung ganito ko, paano yung aso ko, paano yung bills, budgetin mo na lang, gawa ng paraan, okay? Pag hindi ginawa ng paraan, hindi matutuloy. Kahit ano to, negosyo, bakasyon, mag-aaral ka, something like that, okay? There's a love connection here na you feel na lagi na lang kayong hindi nagkakaintindihan. But you still think about this person. Gusto ng masculine na kausapin ng kanyang person. Gusto niyang gawin ang tama this time. Sabi ng person ng mga Capricorn, marami siyang iniisip right now. And about this relationship, hindi na rin siya sigurado kung gusto pa niyang bigyan ng another chance. Pareho kayo, no? You're stalking each other, tinitingnan ng social media, may dinidate ba, yumayaman ka ba? Anong meron sa negosyo mo, na-promote ka ba? Magkano 13 month? Ganun. Nag-iisipan kayo, iniisip din niya, no, kailan ka magre-reach out. Especially sa side ng feminine. Sabi niya, dapat si masculine ang mag-reach out. Okay? Si masculine, if you're listening to this reading, ikaw as a, ikaw as nagli-lead ng relationship, ikaw dapat ang mag-reach out sa ating feminine. Okay? So, mayroong mga doubts ang ating mga Capricorn about mga bagay na tinolerate mo in the past. Nagkakaroon ka na ng introspection, parang gusto mo nang magkaroon ng bakod na bawal na trespasser, mga taong sobrang pinagbigyan mo, inunawa mo, minahal mo, na naabuso yung pagiging giving mo, loving mo. Okay? Right now, stronger na ang iyong boundaries. Until the end of March, there's an energy here of unrequited love. Atras abante, marami ng doubt sa inyong dalawa. Andito pa rin ang lies. Alam mo kung hindi naman nababago yung lies, insincerity, yung paulit-ulit na ginagawa, broken promises, toxicity sa relationship, paano magiging strong yung connection na to? Lagi na lang may confusion, andyan pa rin ang toxicity, bisyo, alak, sugal, substance, kung ano man, bawal na pag-ibig, entertaining other people, not being ready for this connection. Tapos babalik ka with the same old toxicity, babalik yung person, wala talagang mangyari. So I feel the feminine in this connection would feel unloved, unrequited, ano ba yung nangyari, andun pa rin naman yung mga dishonesty, hindi pa rin maramdaman ng feminine na pinili na siya, andun pa rin yung mga dishonest, toxic behaviors. Marami talagang kailangang pag-usapan. At pag napag-usapan na, dapat may commitment na this time aayusin nyo na ang relationship na to. Hindi pwedeng makikipag-usap lang, babalik na parang walang nangyari. Marami kailangang i-fix sa relationship na to.
Kung may mga batang involved, isa sa dapat kailangan talagang i-consider ay yung mga bata. Like, kahit maging magkaibigan na lang kayo muna para sa mga bata. Sustento equal give and take. Okay, so let's wrap this reading. Ang nakikita ko, maaaring magkaroon ng balikan, reconnection, reconciliation, pero wala akong nakikitang malinaw na nagbago na, bumalik kasi gustong ayusin, bumalik yung other person because na-realize niya yung mga pagkakamali, pagkukulang at aayusin na niya. Napaka-shallow ng reconnection na to, na parang kamusta ka na, Merry Christmas, namimiss pa rin kita. Then after that reconnection, reconciliation, ano yung meron? May change behavior ba? May mas solid ba na offer sa love? Wala na ba yung mga options? Tinigilan na ba yung mga bisyo? Tinigilan na ba yung mga third-party connections? Committed na ba sa relationship na to? Because it feels like someone would want to go back, someone wants to rekindle this connection, pero hindi naman ready magmahal. Ano to, parang pogi, ganda test na check ko nga kung pogi pa ako, check ko nga kung maganda pa ako, kung pag binola ko, mafo-fall uli sa akin. And that's so shallow. And that's so childish. Hindi na to high school type of love na check mo lang kung may hold ka pa sa emotions. Lahat ng gagawin natin, pangit o maganda, may equal na balik na boomerang yan, maganda or ugly karma. Someone still wants to play around. Someone wants to like maglaro ng emosyon ng ibang tao. And that's so sad. How insecure anyone could be para gawin niya yun. Nababalik lang siya para itest kung mahal pa siya, kung may hold pa siya, papainlabin niya. But for what? For what? Wala akong nakikitang solid promise of love dito. Wala akong nakikitang growth. Wala akong nakikitang realization. So, pagka ganun pa rin yung energy, alam natin kung ano yung ending, okay? For now, Capricorn, wala akong nakikitang magandang energy. Kung sino yung babalik, wala pa akong nakikitang pagbabago sa kanya. Maraming nagawang masakit ang tao na to sa'yo, but hindi ko nakikitang nagbago siya. And it's up to you kung bibigyan mo siya ng another chance or ahayaan mo munang mag-grow and for this person to have the wisdom muna, no? How to take care of you and how to handle relationship bago mo siya balikan. But again, free will, decision is yours. Yung iba sa inyo gusto na agad bumalik, tsaka na muna titignan kung nagbago talaga. For some of you, and I strongly advise na let the person na nakasakit sa'yo na i-prove muna nagbago na siya. Kasi sa nakikita ko, hindi. Masasaktan ka sa tao na to. Alrighty? I'm hoping na maganda yung reading. Okay, tingnan natin. Money reading please. May magandang news ba? Pag-ibig. Disharmony, hindi pagkakasunduan sa pag-ibig. Dahan-dahan daw sa pag-ibig na to. Money reading please. Any good news? Any good news? Trying to heal the relationship. Ingat, ingatan ng puso. May mga bagay na dapat pag-usapan. Last, money reading please. Any good news? Money reading para sa ating mga Capricorn? Any good news pagdating sa pera? Oh! Ah! Okay. Okay. Sabihin natin, swerte sa trabaho, swerte sa, sa pera, may darating na magandang wheel of fortune, swerte. But the relationship feels so toxic. Clarify the wheel of fortune. Clarify the wheel of fortune, please. Last. Clarify the wheel of fortune. Malaking pera, malaking swerte. Recognition, bonus, promotion, malaking income, kontrata ba to sa negosyo? Oh my gosh. I feel susugal ka sa pag-ibig. A big chunk of your energy is so entwined, is so nakakapit sa energy. Dahan-dahan lang daw pagdating sa pag-ibig. Susugal ka sa pag-ibig. Ayaw lumabas ng money reading, ha? So, ibig sabihin, malaking lesson para sa'yo until the first quarter of 2026 ay about pag-ibig.
Walang lumabas. Tinignan ko kasi total patapos na yung taon. Oh my gosh, ang aking aso. Let's see. Money reading please. Maraming magiging pangako ang emperor na to sa'yo. Pero kung ano yung mga bagay na nakakasakit sa'yo, feminine, we have to be very upfront sa ating masculine. Kung ano yung mga bagay na gusto mong mabago, maayos sa relasyon. Eventually, pare-pareho ang reading ha. You might feel unloved by this person. Kaya lang kalaban ng puso. The feeling is stronger. And the pain is strongest. Okay. Pinilit magkaroon ng money reading but walang lumabas. I'm praying na makagawa ka ng tamang desisyon sa pag-ibig na to. Wala akong nakikitang pagbabago, transformation yet sa taong nakasakit sa'yo. Hopefully, no, for now, wala. Ayokong i-sugarcoat, masasaktan ka because hindi pa nagbabago at kulang pa sa realization ang tao na to. Okay. And that would be the Capricorn bonus reading for the month of December. See you again in a few days for your January reading. Bye-bye, Capricorn!